dugong umagos, ang bawat isa'y may pusong nilinis, nagliliwanag sa mundo. At isang damdaming ng liliyab, kaligtasan ay ating isang bansang sumasamba, kumikilala sa Ama. Ang bawat isa'y tinubos, malaya, nananalangin sa lumikha. At isang pagbangon ng sisiklab, iisa ang bagong sigaw. Welcome to online ministries of the Living Water United Methodist Church. We are here to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Kinagagalak po namin na kayo ay makasama sa amin pong online ministries. Our vision is changing the world by sharing God's love through a grace-filled worship, hospitality, and open search for God and serving all. We have different organizations from kids, youth, young adults, and even men and women. Maaari din niyo po kami samahan sa aming mga gawain sa loob ng isang buong linggo. Isa pong malaking biyaya ang teknolohiya sapagkat ay pagpapatuloy pa rin natin ang pagpapalawak ng kanyang kaharian kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Welcome pong muli sa Living Water United Methodist Church online ministries at ikinagagalak po namin kayo ay makasama sa amin pong pananambahan ngayong araw. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating pong midweek service sa online ministries ng ating pong church, ang Living Water United Methodist Church. Hayaan po ninyo na basahin ko ang talatang pagbabatayan po ng ating devotion para sa gabing ito. Ito'y matatagpuan sa Mabuting Balita ayon kay Mateo, Kabanata 22, mga talatang 15 hanggang 22 na ganito po ang sinasabi. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya't pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturi ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo akong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pangbuwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay makapagdaos ng amin pong midweek service. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang mangusap sa amin
sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga salitang mamumutawi sa labi ng inyong lingkod. Magdulot nawa ito, Panginoon, ng pagkatuto, ng buhay, ng pananampalataya, ng pag-asa, Panginoon, at maghubog sa amin sa kung paano namin tatanawin ang amin pong pag-submit, pagsunod, Panginoon, sa mga kinauukulan. Maraming salamat po, Panginoon, mapagpala ka, maluwalhati sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Kumusta po tayo bilang mga Kristiyanong mamamayan? By the way, I want to share to you this devotion na pinamagatang Anong Ambag Mo? Ano po, so later on malalaman mo, anong ibig sabihin nung title na yan? Sa mga mahilig sa social media, particularly sa mga usaping political, ay maybe alam nyo po itong linyahan na to o tanungan na to, anong ambag mo? Dahil sa social media, kapag nag-question ka o nagbigay ng argument sa kung ano man, lalo na kapag ito po ay tungkol sa leadership ng atin pong pamahalaan, ang ibabalik na tanong sa atin o sa iyo ay ano ang ambag mo? Pag ito'y tungkol sa politika, lalo kapag medyo nakita mo na tiwali yung politiko, tapos nagbanggit ka, ano bang ambag mo? Kapag medyo may proyekto na sa tingin mo ay medyo palpak or may higit na mas magandang desisyon o plano na dapat gawin compare sa nagawang planuhin, yun ang ibabalik sa'yo, ano ang ambag mo. So, nag-trending po ito at ginawa ng kung ano-anong memes. Yung isa ay, may ambagan pala. Sorry, hindi ako informed. Ano po? Tapos, anong ambag mo? Ang sagot hawk bag o kaya John Sport bag. Yung literal na bag, ambag. So, yun po yung mga memes na nagawa dahil dun sa linyahan o tanungan na ano ang ambag mo. Actually, bilang mga mamamayan, ikaw at ako, or should I say, bilang mga Kristiyanong mamamayan, may tungkulin po tayong dapat gampanan. May tungkulin po tayong dapat gawin, meron po tayong responsibilities as Filipino citizens, bilang mga Kristiyanong mamamayan din sa Pilipinas, at iyan po ang ating ambag. Hindi po tayo dinedemand, pero udyok ng damdamin po natin, dapat, meron akong responsibility at yan ang aking ambag para sa aking inang bayan, para sa bansang Pilipinas. Opo, may ambagan, pero walang pasdahat, walang sombrero na ipagpapasa-pasa. Ito po ay nasa atin na pong kaisipan, sa atin pong damdamin, pananalita at gawa. Meron po tayong series every Sunday. Pero alam niyo po, yung midweek din po natin, yung text na atin pong ginagamit, yung lectionary gospel, ay meron din sariling serye. Ito po ay serye ng pagtatanungan at pagsasagutan para itrap ang atin pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtatanong or sa kung ano man yung isasagot niya sa mga tanong na ibinabato nila. At dahil nga po merong kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa kanyang sariling bibig. Kaya nais po ng mga taong ito na sa pamamagitan ng kanyang sasabihin, siya po ay mapahamak. Siya ay hulihin, ipapatay, o kaya ayawan, layuan ng mga tao. Sa Matthew chapter 21 verse 23 to 27, yung text na atin pong ginamit one time, ay Jesus' authority was questioned. Yung kanyang authority ng pagtaboy sa ginawa niya sa temple, sa lahat ng kanyang pagtuturo, kapangyarihan, saan nanggaling? Anong authority meron ka? Sa Matthew 22, 23 to 33, sa paglagpas po ng text na atin pong pinagbabatayan, he was questioned about resurrection. So, may mga Sadducees na nagtanong kay Jesus about resurrection. These people are not believing sa resurrection. So, yun.
Matthew 22:34 to 40, he was asked about the law naman. So, series po ito ng pagtatanong to trap Jesus. Ano po, sa kung ano man sasagutin niya at siya po ay mapahamak out of their personal motives. Ang lahat po ng mga katanungan ito ay hindi para madagdagan ang kaalaman. Di ba? Parang sa school, kapag ikaw ay, there are questions in your mind, meron kang hindi maintindihan, one thing or the very best thing na gagawin mo ay magtanong. But these people kept on questioning Jesus not to gain knowledge, but to trap Him. But Jesus, in His wisdom, hindi po nagtagumpay ang mga taong ito na nagbabalak ng masama sa Kanya. Bagkus, naging paraan din ito ng ating pong Panginoong Hesus upang siya po ay makapagturo ng mga bagay ayon sa kingdom's perspective, ayon sa kingdom's mindset. So, ayon po sa perspective ng kaharian ng Diyos, tingnan po natin yung text na atin pong pinagbabatayan sa Matthew chapter 22, verse 15 to 22. So, sa English version po natin tingnan. Umalis yung mga Pariseyo at nag-isip pa ng mga plano upang to trap Him in His words. Yun po yung sa verse 15. Sa verse 16, makikita natin, they sent their disciples to Him along with the Herodians, mga tagasunod ni Herodes. Nung ang authority ni Jesus ay kinwestiyon, ang tandem, Pharisees at elders of the people, matatanda ng bayan at yung mga Pariseyo, parang tamang tandem, di ba po? But this time, Pharisees, disciples at Herodians, tagasunod ng mga Pariseyo, ng mga Hudyo, at tagasunod ng mga ni Herodes, mga Hentil. So parang hindi perfect partner, smells something fishy. Di ba po? So parang merong hindi magandang plano itong dalawa na to. Bakit sila ang nagtandem? So yan po yung story na atin pong pinagbabatayan. So parang hindi magandang tandem ito. Ano po? So, ang tanong nila, "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth." Napakabulaklak ng kanilang mga pananalita. "You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are." Binola nila ang Panginoong Jesus. Ang gaganda, flattery, ang galing mo, napakabuti mo, napakatuwid mo, etc., etc. "Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?" Nararapat ba na magbayad ng buwis sa emperador, kay Caesar, o hindi? Take note po, sila po ay Hudyo at ang pinagbabayaran nila ng tax ay ang Roman Empire. Nagbabayad sila sa Roman Empire. So, meron na po silang temple tax, meron pa silang imperial tax. So, dagdag pa sanin ito. Take note po nagsabi sila ng mabulaklak na salita, then afterwards, nagtanong sila to trap Him. Kaya ang sagot po ng ating Panginoong Hesus sa verse 18, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" Kasi bakit? Flattery yung unang sinabi nila, but deep inside, meron po silang evil intentions to trap Jesus. Di ba? Parang, "Pastor, ang ganda ng sermon mo. Dami namang maling grammar." Di ba po? So, ay, ate, napakagaling mo sa galing ng activities natin. Kaso, ang pangit ng delivery. Di ba? Ay, ang ganda ng CI. Kaso, bulok naman yung CR. Di ba? So, parang ang ganda, but sa likod ng gandang ating sinasabi, merong mga
negative na kaisipan. So yun po, parang ganun yung nangyayari sa text na atin pong pinagbabatayan. So, ginamit ito ng ating Panginoong Hesus na strategy upang ituro, ipakita, i-reveal kung ano yung, kumbaga, i-assert yung isang napakahalagang bagay. So, show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius. Probably, ito po yung binabayad na tax para sa isang tao. Hindi po ito para sa pamilya. Parang ito rin ay nag-signify as census. Ano po? So, and he asked them, whose image is this? And whose inscription? Kaninong mukha? Kaninong pangalan? Caesar's, they replied. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. With this line, I want to give you the 2 points na nais iparating ng Panginoong Hesus sa mga tao na ito at gayon din sa atin sa kasalukuyan. Give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Number 1, submission to governing authorities. Take note po they want to trap Jesus with his words, in his words, dahil kapag sinabi niyang oo, parang sinabi niyang tama lang yung oppression na ginagawa ng Roman Empire sa kanyang kababayan at lalayuan siya ng tao. Kapag sinabi niyang no, kapag sinabi niyang no, pinapakita niya yung rebellious intention niya against Roman Empire. So, ganyan po yung story. So, parang, di ba, nung kinwestiyon yung kanyang authority, ang binalik niya, John's baptism, kanino galing iyon? Sa Diyos o sa tao? Kapag sinabi natin sa Diyos, bakit ang isasagot niya, bakit hindi tayo sumampalataya sa Kanya? Kapag sinabi naman natin sa tao, nakakatakot. Dahil naniniwala ang mga tao na siya ay isang propeta. So, ganun din po ito. Kapag sinabi niyang yes, then, pabor siya sa Roman Empire, sa oppression na ginagawa nito sa kanyang kababayan, at kapag sinabi niyang no, rebelling yung kanyang kaisipan. But, with these words, with his words, with this line, with this statement, tinuro niya, dalawang bagay. Una, submission to governing authority. Disclaimer lang po. Hindi po ibig sabihin na nagsasubmit tayo, ay hindi na po tayo pwedeng magkomento na tungkol sa mga tiwaling leader. Or vice versa, hindi porket nagkokomento tayo laban ng hindi, dahil against po, sa tiwaling leader ay hindi na po tayo submissive. Ano po? Yung latter ay hindi po pag-encourage na magbato po tayo ng comment sa leaders po ng ating bansa, sa local man o sa national. Bilang mga Kristiyanong mamamayan po, kailangan po nating tingnan at bantayan yung paglilingkod ng ating pong government authorities dahil kasama sila sa ating pong pinapanalangin. Di ba po? Kailangan po nating bantayan po talaga. Dahil sila yung nilagay. Naniniwala po tayo na sila ay nilagay ng Diyos dyan as part ng ating pong bansa at bilang mga mananampalataya, we need to pray for them. Kailangan po nating ipanalangin regardless sa kung paano sila mamuno. Of course, ang panalangin po natin ay mamuno siya ng maayos at ng may katapatan. Kaya, imbes na okay lang, na mag-comment kapag merong hindi maganda, but pinakamainam pa rin, ang gamitin po natin ay ang ating discernment. Sabihin nyo nga po, discernment. Hallelujah. Discernment pa rin po ang dapat po nating pairalin sa mga actions na dapat po nating gawin. Maraming pagkakataon po, ako po personally, na may nakakita po akong hindi maganda,
hindi magandang statement ng isang senador, ng presidente, vice president, kung sino mang leaders, ano po. So, ako naman po, magta-type na po ako ng comment o kaya mag-share, tapos magta-type ng caption. Pero, kapag ipopost ko na, mapapaisip po ako, parang parang hindi naman, though okay lang naman, hindi below the belt yung comment ko o kaya yung caption na tinatype ko. But still, is it helpful? Nakakatulong ba ito? Or dadagdag lang ako sa mga negative na mindset? Blah, blah, blah. So, ang mangyayari, magbabago po yung isip ko, i-discard ko yung actions ko, buburahin ko yung comments, or hindi ko na itutuloy i-post yung comments, hindi ko na tutuloy i-post yung share post na may sarili kong caption. So, ganun po. Tingnan po natin, si Jesus, though against po siya sa corruption sa temple system at sa injustice at oppression ng Roman Empire, oppression din ng mga leaders sa temple, ay nagpa-practice pa rin po siya ng submission at nagbabayad pa rin ng tax, ng temple taxes. Pabor pa rin po siya sa pagbabayad ng temple tax at ng imperial tax. So, tingnan po natin yung kanyang kaisipan patungkol sa temple tax. Sa Matthew chapter 17, verse 27, inutusan niya po si Peter. Sabi niya, so that we may not cause offense. So, ayaw niya po na mapag-cause ng offense. Go to the lake and throw out your line. So, mamingwit siya. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. So, tingnan po natin. Merong corruption po, merong hindi magandang nangyayari sa temple system. But still, nandun si Jesus, may kaisipan na hindi makapag-take ng offense sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng tax. So, ang ginawa niya, nag-practice pa rin siya ng submission at nagbayad ng tax. That's Jesus. We know that Jesus ay against sa injustice, against sa corruption, against sa immorality. Pero, ang pinapairal pa rin niya ay ang pag-ibig, submission. Nagsiset siya ng example na dapat gawin ng mga nakikinig sa kanya at nakakita ng kanyang actions. That's Jesus. Bagay na dapat din nating sundan as Jesus disciples. Si Paul naman, sa gitna po ng kanyang hindi magandang kalagayan, laging may naghihintay na pagtatangka sa kanyang buhay, nakulong, still submitted to the authority and taught the people to do the same. Nagsasubmit pa rin at itinuturo sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang liham na mag-submit sa authority. Sa Romans chapter 13 verse 1, sabi niya, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Si Lord ang nag-establish, ang Diyos ang nag-establish ng authority. Makikita po natin yan nung si Jesus ay tinest then bago siya ipako sa krus. Di ba? Wala ka sa pwesto mo kung hindi yan ibinigay ng Diyos sa iyo. So, kahit si Herod, ang kanyang authority, ayon sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, ay galing sa Diyos. So, maging si Nebuchadnezzar na inoppress ang mga Israelita, tinawag ng Diyos na kanyang lingkod. Hello? Tayo po, sa kasalukuyan, may kalayaan po tayo na ay pahayag ang atin pong saloobin. Bahagi po yan bilang tayo po ay nasa demokratikong bansa. Pero lagi po nating tandaan na sa pag-practice po natin ng ating pong kalayaan ay nandoon rin
dapat yung pag-submit po natin sa governing authorities at pag-practice higit sa lahat ng discernment upang makita po natin ang hangganan at limitasyon ng atin pong pagpapahayag ng saloobin. Hindi porket may nakita kang post about o against this official na talagang tiwali, share post mo at magsasabi ka ng sarili mong caption. Ito po, I don't know about you, but for me, I don't like the idea of comparing a leader to a dog. So, maybe alam nyo po yung tinutukoy ko. Kung kayo po ay medyo active sa social media, so alam nyo po yung tinutukoy ko. Di ba? Hello? Napaka-disrespectful. Disrespectful pa. Dahil, ako po personally, marami po akong hindi gusto na public officials na nakaluklok, na nakaupo. 90% or maybe mas marami pa. Maybe ang sasagot nyo sa akin, di ikaw na mag-senador, ikaw na ano po. But still, I'm just sharing may damdamin, ano po. Pero, yun po, kasi, of course, they cannot please us. Ano po? Totally. Hindi tayo mapiplease ng kahit sino mang tao. But, alam nyo po, yung sa akin, yung tipong naiinis ka dahil mayroong mga sobrang heated kapag karapatan na ng mga simpleng mamamayan yung pinag-uusapan, that's normal. Ano po? Kasi of course, tayo po, simple ang ating buhay at may mga taong mas hindi as fortunate as us, ano po, at sila yung apektado sa mga hindi magagandang desisyon ng mga leaders natin. But take note, when you start to throw trashes, ng mga basura to our governing authorities, like, again, comparing a public official to a dog, it does not expose their dirt, but yours. Hello? Hindi yung basura nila ang lumalabas, kundi yung basura sa puso mo. Kasi ang lumilitaw dyan, disrespectful. Hello? Are you with me? So, disrespectful, yan ang na-expose. Kung ang pinakamataas na mga opisyales ng ating pong bayan, ng ating pong bansa, ay hindi po natin kayang irespeto, paano po natin magagawang irespeto ang mga barangay tanod, ang mga barangay officials na mas mababa mas mababa ang paglilingkod compare sa mga national authorities po natin na simple lang ang kanilang buhay, mas kakarampot ang kanilang sahod as public officials kumpara sa mga leaders po natin sa national. Hello, paano po tayo magre-react sa mga security guard na nagpapatupad lamang ng mga guidelines ng mga pulisiya ng kanilang pinagtatrabuhuang establishments. Di ba? Sa school, no ID, no entry. Ang layo ng binyahe mo. One time po, ako po ay pupunta po sa Jollibee sa Malhacan. Galing po ako sa atin, sa Lawa. Nagbike po ako. Ang suot ko lang po that time, face mask at salamin. So, parang eye shield na rin po. Pagpunta ko po doon, sorry po, sir. Wala po kayong face shield. Ang sakit po sa puso. Nagbike po ako mula sa atin hanggang sa Malhacan. But still, sige sir, okay lang po. Punta po ako 7-Eleven. Doon po ako bumili ng dinner ko. Di ba? So, maybe parang kapag ikaw pumunta doon, tapos hindi mo nadala yung kailangan mo, tapos ang layo ng pinanggalingan mo, sabihin mo, kuya naman, ang layo ng pinanggalingan ko. Baka pwedeng i-exempt mo na ako dun sa policies. Bagay na hindi dapat, kasi dapat kapag ginawa sa'yo, gagawin sa lahat. Di ba? So, pwede kang magreklamo, but still, ang lalabas pa rin yung trash mula sa'yo. Hello? Discernment pa rin ang dapat po nating paaralin over freedom. Hello? I acknowledge yung freedom to speak, freedom to share your saloobin.
But, again, discernment pa rin over freedom. Dahil, di ba, ang ating kalayaan na magdesisyon ang minsang nagdadala sa atin pong pagkakasala. Dahil may free will, minsan napipili natin ang magkasala against sa ating Panginoon, against sa ating Diyos. Pero ang discernment, yan ay tutulong sa atin upang tayo po ay makaiwas sa pagkakasala. Gayun din, yung discernment pa rin ang tutulong sa atin upang tayo po ay makapag-submit sa governing authorities kahit na meron po tayong kalayaan na magkomento sa kanilang mga hindi magagandang practices. Hello? Yan yung unang bagay na itinuturo ng ating Panginoong Jesus with His line. Give back to Caesar what is Caesar's. Submission to governing authorities. At pangalawa, panghuli, recognition to God's encompassing ownership and authority. Pagre-recognize natin sa authority, sa ownership ng Diyos, higit sa lahat ng authorities na meron sa mundong ito. Sabi ng Panginoong Jesus, to give back to God what is God's. Kung ano ang sa Diyos ay sa Diyos. Merong authority na meron dito sa bansa, pero merong higit na authority na meron sa mundong ito, sa bansa na kinalalagyan po natin. Iyan ay ang authority ng Diyos who created everything. Hello? Na nagbigay ng authority sa mga nakaluklok. So, hindi pwedeng maging panatiko ni ganito, panatiko ni ganyan, dilawan or DDS. Hello? Ang kaisipan pa rin, hindi maging sabihin ko na po, hindi pro-Marcoses, pro-Aquinos, pro-ganyan, pro-ganto. Anti-Marcoses, anti-dilawan, anti-ganito, anti-kay ganyan. Hindi dapat. Hello? Dahil sa Ephesians chapter 6, mababasa natin, ang laban natin ay hindi laban sa laman. Hello? Hindi laban sa laman. Ang laban po natin ay sa spiritual realm. Kaya, imbis na maging anti-dilawan, anti-Marcoses, anti-Duterte, anti-ganyan, anti-ganito, anti-ganyan, maging anti po tayo sa injustice. Maging anti tayo sa corruption. Maging anti tayo sa mga buktot. Hello? At maging pro God's will. Amen po ba doon? Maging pro God's will. Sabi po sa Psalms chapter 24 verse 1 to para suportahan yung line, yung pangalawang punto po natin, recognition to God's encompassing ownership and authority. Sabi po dyan, the earth is the Lord's. Ang mundo ay sa Diyos, and everything in it, the world and all who live in it. Ang buong mundo, lahat ng nandoon, sa buong mundo, lahat ng naninirahan doon ay sa Diyos. Hello? Sa Diyos. Yes, magsasubmit po tayo sa atin pong mga authorities, pero ang full submission po natin ay sa ating Diyos na nagmamay-ari sa lahat. Anong ambag mo? Bilang Kristiyanong, Pilipinong mamamayan, anong ambag mo para sa ating bansa na nagluluwalhati sa ating Diyos? Use your discernment. May magagawa ka para sa ating bansa na magluluwalhati sa ating Diyos. Hello? May mga simple practices, simpleng pagtatapon sa tamang basurahan, sa kasalukuyan, simpleng pagsunod sa mga health standards, pagsuot ng face mask, face shield, paghugas ng kamay, social distancing, mga restricted na age na lumabas, simpleng bagay, pero maitutulong mo sa atin pong bansa. Bagay na rin na pagsunod po natin sa mga kinakaukulan na nagluluwalhati na rin sa ating Diyos. Marami pang mga bagay. Hello, I know that ikaw mismo,
alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Hello? Mag-submit po tayo sa governing authorities at i-recognize po natin higit sa lahat yung ownership at authority ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin upang kami ay makapagdaos ng amin pong midweek service, makapanambahan sa iyo, marinig ang iyong salita. Truly, Lord God, na sa presensya niyo po kami nakasusumpong ng kapahingahan sa maghapon na kami po ay naghanap buhay, gawaing bahay, Panginoon, nag-aral, online class, Panginoon, or sa mga modules, lahat ng mga bagay na amin pong ginawa. Lord, pagod kami, pero sa presensya mo, kami ay nakakasumpong ng kapahingahan. Maraming salamat mo. At salamat din, Panginoon, sa mga bagay na inyo pong tinuturo sa amin. Truly, Lord God, na ayaw po ninyo na kami po ay hindi maging mabuting mamamayan. Patuloy na ninanais po ninyo na kami po ay maging ilaw ng sanlibutan ito, maging asin ng sanlibutan ito, nang sa gayon ay maging instrumento kami upang mas mapalagana, Panginoon, ang yung kalooban, ang yung pagliligtas, at kabilang, Panginoon, sa aming pagkatawag ay maging submissive, Lord, sa governing authorities, sa mga authorities na ipinagkaloob po ninyo, Panginoon, sa mga leaders ng amin pong lalawigan, ng amin pong bansa, ng amin pong bayan. Lord God, help us to understand and help us to know, Lord God, yung mga bagay na dapat po namin gawin with regards to submission to them, Lord God. Forgive us, Lord, if there were times na naging hindi kami maayos na mamamayan with through a lot of trashes against an official, Panginoon, na hindi po namin gusto. Forgive us, Lord, and help us, Lord, na starting today, Lord, i-discern ang lahat ng mga bagay na gusto niyo pong gawin namin. I-discern yung mga limitations ng pagkokomento namin. Lahat ng mga bagay, Panginoon, na dapat po namin gawin ay ilagay niyo po sa aming mga puso. And help us, Lord, to recognize, higit sa lahat, Panginoon, yung authority, yung ownership na meron ka sa aming mga buhay, sa mundong ito, Panginoon. Lahat ng mga bagay, maging ang aming buhay, ay sa iyo. Maraming salamat po sa mga bagay ninyo pong itinuturo sa amin. Itanim niyo po ito sa aming mga puso't isipan at may apply po namin. Salamat po sa iyong mga anak na nakatutok ngayon sa amin pong midweek service, sa amin pong stream sa Facebook. Lord God, we pray, Lord, na ikaw ang patuloy na magpala po sa kanila. Patuloy na ibukas niyo po ang kanilang puso't kaisipan, Panginoon, sa iyong kalooban, sa purpose po ninyo, Panginoon, mamuhay sila na naglilingkod at nagmamahal sa iyo. Salamat po sa Living Water United Methodist Church na patuloy niyo pong ginagamit upang maghatid ng mabuting balita, Panginoon. Continue to provide lahat ng amin pong pangangailangan. Naniniwala po kami na ang provision ay nanggagaling, ang vision at provision ay nanggagaling sa iyo. All we need to do, Panginoon, is to fulfill it by your grace, Lord God, at sa provision na inyo pong ipoprovide. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang amin pong mga magagawa, yung amin pong church council, members, Panginoon, na bumubuo ng Living Water United Methodist Church, at maging pagpapala po ang aming church, Lord God, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo at sa mga taong nangangailangan. We are continually praying for God, declaring victory, Panginoon, ng amin pong bansa sa COVID-19. Matatapos po ito, Panginoon, sa tulong po ninyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pong biyaya, Panginoon. I-restore niyo po yung kalakasan na nagagamit, Panginoon, nagamit ng mga health workers namin na patuloy na humaharap, Panginoon, sa patuloy na nakapront, Panginoon, sa laban po namin sa COVID-19. Gayon din, Panginoon, sa mga kababayan po namin na nakikipagsapalaran, ingatan niyo po sila, patuloy na bumaba po nawa yung mga cases, Panginoon, sa bawat araw na naitatala, Panginoon. Again, Lord, we need you. We need your help, Lord God. Forgive us, Lord, kung kami po ay nagkasala. Lord, heal our land. Maraming salamat po, Panginoon. All glory to your name. Maluwalhati ka, nawa, sa lahat ng aming pong iisipin, sasabihin at gagawin. May mga personal prayers po kami, Panginoon. Alam po namin na
hindi lingid sa wala kaming lihim, Panginoon. Lahat ng mga bagay, Panginoon, ay alam po ninyo at inaangkin po namin ng nilalaman ng aming mga puso at aming panalangin, pangarap, Panginoon, ay tinugon mo na. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas in Jesus' name. Amen, amen, amen. To God be the glory po. God bless po sa ating lahat. Standing in your glory, I set myself to you. My soul and my flesh longs to be with you. I bow down to your awesomeness, singing praise to you. And nothing else I'd rather do but to worship you. Muli po natin ulit. Standing in your glory. Standing in your glory, I set myself to you. My soul and my flesh longs to be with you. I bow down to your awesomeness, singing praise to you. And nothing else I'd rather do but to worship you. I want to worship you with all my heart. I want to worship you with all my strength. I want to worship you with all my heart. Lord, I want to worship you. Standing